Good evening, this is Mystica. Welcome to the Mystic Road to Success, and I hope that you're going to be enjoying our issues tonight. And it's not only about environmental stuff, but also some other issues coming from our viewers. So please stick around and stand by because we're going to be right back. Mga kaibigan, katulad po ng sinabi ko na meron tayong mga iba't ibang mga issues tonight. So, it's not only about environmental thing, pero meron po tayong mga nakuhang mga messages coming from other viewers about their problems. So, ito po ang inyong lingkod. Bilang tagapayo sa inyo, okay, magbibigay sa inyo na kung ano dapat ang ating gawin para sa ating mga problema. Ito pa, isa sa mga issues, mga kaibigan, na masabi natin na marami ring nagkakaroon ng ganitong klaseng problema. Dahil kung minsan, kahit nga ba isang teacher, politician, or isang, sabihin natin, isang pare, o kay isang lawyer, isang doctor, isang mistika, nagkakaroon ng mga anak na kung minsan mga pasaway din, di ba? Pero kailangan bang ibato sa kanila ang sisi? Kailangan bang ibato sa isang pare kung bakit yung anak niya ay biglang nakulong or kaya biglang nagkaroon ng kaso, biglang nagkaroon ng ganitong issue? Okay, depende sa edad yun eh. Kung sakali man na itong bata ay gumawa ng ganitong issue, whatever, of course, kailangan na with the parental guidance pa rin. Pero kung ang tinutukoy, ang tinutukoy ay isang very mature already at the age of, sabihin na 18 or above, di ba? So, nasa legal age na po yan. So, kinakailangan bang iparatang, kinakailangan isisi sa isang magulang. Okay? Mga kaibigan, I'm sure naman ang isang magulang wala siyang ginawa kundi palakihin ang anak para sa kabubuti rin ng anak, di ba? Nagkataon lang na teacher, naging busy ka. So, not all the time na nandun ka, na nakamased sa iyong anak habang siya ay nagdadalaga o kaya ay nagbibinata. And of course, the son also, I mean, he has the right to choose kung ano ang direksyon, kung ano yung magiging desisyon niya habang siya'y lumalaki, di ba? Pero oras na gumawa ito ng kapalpakan, katulad ng, gumawa siya ng issue na talagang kinahihiya ngayon ng isang magulang, hindi naman pwedeng diretso na isisi sa magulang dahil etong anak, pwede nating masabi na he has the right choice. He has the right path or he has the right move kung sakali man yun ang gusto niyang tahakin, yung right way. Okay. Pero kung mas gusto niya this way, kung alam naman niya ito against the law or against the against the will of the mother or against kung ano man ang sa ating society. Alam niya mismo kung ano ang katuturan, alam niya mismo kung ano ang magiging resulta. So first of all, bago sana itong anak ay gumawa ng isang bagay na alam niya na later on ay kakabagsak pala ng reputasyon ng pamilya, dapat inisip man lang niya na paano kaya kung ito ang landas na tinahak ko? Ano ang magiging resulta? Ano ang magiging effect sa aking mga magulang? Dapat inisip niya, di ba? At yung iba naman sasabihin nila na hindi ka man lang ba gumawa ng paraan para ito'y ma-stop, mga kaibigan. Walang magulang na pag nakita na gumawa na ng isang kamali yung sige, go. Hindi naman po, mga kaibigan. Natural ang isang magulang pag nakita niya na may ginawang mali ang anak, sasabihin niya, Anak, you better stop right here. You better stop right there. Dahil hindi tama yung ginagawa mo. Pero gumawa pa rin ng isang bagay na hindi talaga maganda para sa magulang, di ba? So ngayon, pagkatapos nung sabihin nila na okay, eto na, nandun na siya sa sitwasyong yon, it's too late. Ano ang gagawin ng isang magulang? Of course, gagawin ng isang magulang na pagsabihan, pero it's too late, di ba? Katulad niyan, nakakulong na, for example, yung anak. Ginawa naman niya lahat para stop kung sakali man. Pero at the end, hindi pala niya alam na ganun pala ang nangyari eh. Saka na lang nalaman ng magulang na ganito pala ang nangyari sa anak niya nung nandun na siya sa sitwasyong yon. So, ibig sabihin, he wasn't or she wasn't aware na itong anak pala gumagawa ng ganoong bagay na later on, hindi
ikinagagalak or hindi proud ang kanyang pamilya o kaya magulang dahil sa ginawang yon. So, hindi pwedeng isisi sa magulang, mga kaibigan. And natural, walang ina or walang ama na hindi nagnanais kundi sa kabutihan ng kanyang anak. So ngayon, kung nandun na siya sa sitwasyon, wala nang masabi yung ina kundi, well, ginawa ko naman ang lahat para mapalaki siya na isang maging huwarang anak. Pero dahil yun ang tinahak niya, hindi ko nakasalanan yun. So it was a matter of choice. It was the choice of the son. It was the choice of the daughter kung bakit yun ngayon ang naging kahihinatnan niya. So hindi pwedeng isisi sa mga magulang dahil ang magulang walang ninais kundi sa kabutihan ng kanyang anak.